Anyong Chingu. So, ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano magbasa at magsulat ng Hangul na pwede niyong matutunan sa loob lamang ng isa o dalawang araw. Your Korean sensei name is here, and let's start. So guys, kapag nag-aaral kayo ng Korean, para lamang siyang English, meron tayong tinatawag nating vowels and consonants. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga vowels and consonants sa Korean, which is Hangul. Kung sa English, meron tayong A, B, C, D, E, F, G para makabasa at makasulat, makaintindi ng mga English words. Ganon din po sa Korean. Pero meron lamang siyang mga pagkakaiba kapag nag-aaral kayo nito. So sa Korean, meron tayong 14 consonants and sa vowels naman is meron tayong 10. So, ang uunahin natin ay ang vowels kasi 10 lang siya at mas madali siyang basahin at intindihin. So, ang uunahin natin is eto. Paano yun isusulat? A. Ganyan po ang sulat niya. Ya. Mapapansin nyo, dinagdagan lang ng isa. Dinagdagan ng isang guhit, naging ya. Ganon din po sa susunod, which is ang o, dagdagan ng isa, yo. Ngayon, ang susunod naman is ang o and yo. Susunod is o at yo. Dinagdagan ng isa, dinagdagan ng o, yo, yo. May dalang ng isa. Ang susunod is u, yu. Tignan nyo mabuti kapag nagbabasa kayo ng Korean kasi medyo magkadikit yung sounds nila. Ito is u, as in o, u. Yu. Tag din ng isa, yu. Ang sunod is ito wala siyang katumbas na meaning sa English. Pero kapag gumagawa na tayo ng mga Korean words, kailangan natin to. At ang susunod naman is E. A, O, Ya, Yo, U, Yu, U, Yu, I. Ngayon, kung mapapansin nyo kapag nakakakita kayo ng mga Korean words, meron siyang ganito, parang bilog sa umpisa. Ayan, bilog lang siya kasi hindi tayo pwedeng sa start ng words and end ng words, hindi tayo pwedeng maglagay lang ng ganito, isa-isa, hindi pwede yan. So, ang vowels natin kapag gumagawa tayo ng words, dapat sa una meron palaging silent O. Gaya na lamang ng ganyan. Alam nyo na. Ya. Kaya din nun, O, Yu. O. Yu. Kaya tayo nagdagdag ng ganyan kasi hindi tayo pwede mag-construct ng words kapag wala ito, wala siyang meaning kapag gumawa na tayo ng mga Korean words.
and so on. Kailangan mga to, vowels na yan, pakitandaan. U, silent O. U, silent U. U, U. Ito. Tas E. Ayan. Kailangan natin ng silent O. Ganyan lamang po ang pagkakaintindi ng vowel sa Korean. A, ya, o, yo, u, yu, e. So, ang pagbibigkas naman po dito sa yo at o, parang lamang siyang, ganito siya bigkasin. Parang, kapag nakita yung friends nyo, ganun, di ba? Sabi nyo, hey, yo, 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 ganyan. Tapos kapag nagugulat ka naman, oh, ganun, oh, oh, oh. Kung mapapansin nyo, hindi siya magkatunog sa o at u. Kasi, napaka-kwan nitong dalawang to. U, yo, u, u. Buburahin ko na at sana naintindihan nyo ang vowel ko rin. So guys, ang isusunod naman natin is ang consonants sa Korean. Makikita nyo meron din tayong 14 consonants. Kaya nga nasabi ko kanina, para lamang siyang A, B, C, D, E, F, G na ganon. Pero meron lamang siyang pagkakaiba. Ang first natin consonant is K. Kiyok. Kiyok. Bakit po may dalawa siyang letters? Kasi kapag gumagawa na tayo kapag nagbabasa na tayo ng Korean sentences, it's either makaka-encounter tayo ng isa lamang sa kanila. It's either K or K. Kaya tinawag siyang Kiyok. Ganyan po ang pagbigkas niya. At bibigyan ko kayo ng example before this video and kung bakit pwede siya bigkasin K at K. Next is ang N. Nian. Nian. Para lamang siyang N sa English. Next is Tiyot. 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 Next naman is Real. 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 And M. Piyop. Ito is S. S lamang siya. And then, ito ang sinasabi ko kanina. Isa siyang consonant na ipupunta dito. Silent, starts and end. Silent siya. Kailangan papadikit natin bago magsimula ang words ang silent O. Next is Chiyut. Chiyut. Next is Chiyut. And cute. Cute. And H. Ngayon, ang pagbigkas nito is, sabi ko kanina, Kiyok. K. 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 Next is Nian. N. 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 Next is Tiyot. T.
t, 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 d, d, t. Next is real, r, l, real. And so on. M, P, S, silent, walang kanta, walang pronunciation. Cheat, cheat, kit, tit, and H. So ngayon, gagawa na tayo ng mga basic Korean simple words gamit ang consonants and vowels. Lagi po nating tatandaan na ang consonants and vowels ay laging nagsasama or nagdudugtong. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin kaya na lamang ng to. Ya, ki, at u. Bakit mali yan? Kasi itong kyok at u natin kailangan siyang magsama at ipapatong na lang natin ang ki sa taas ng u. Magiging ganyan. Kaya lagi silang nagsasama ang consonants and vowels. Ngayon, ang gagawin naman natin is, kaya na nga ng sabi ko kanina, gagawa na tayo ng basic Korean words. Kukunin natin ang a, kyok, at e. Bakit? Parang may kulang. Diba ang sabi ko nga kanina, lahat ng vowels na andito kapag sa unahan ng sentences or words, kailangan natin ng silent O. Lalagay natin dito para maging Korean word siya. Ngayon, ano ang meaning ng agi? Agi sa Korean is baby. Agi puda. Kaya nang ganon. Next is ya. Ang example ko kanina is ya. Ya. Ayan. Kailangan natin ng silent O kasi vowels ang nauna. Ya. And then, kukunin natin ang k. K at O. Ayan. Nakakonstruct na naman tayo ng isang word. Yaku. Yaku sa Korean is baseball. Next is yo. Kukunin natin ang yo, silent O, vowels, yo, nauna siya, and P. Kuha tayo ng B dito. Ayan. B siya, hindi siya P. Wala pa tayo sa mga ganyan. Yo. Tapos kunin natin ang U. Ito. U. Bura na lang. Yo. U. Yobo. Yobo. Yobo sarangeyo. Ganon. Para siyang, ang meaning niyan is honey. Ayan. So kapag alam niyo na magbasa ng consonants, vowels, sa next video ituturo ko naman kung paano magbasa ng mga patchims, double consonants, ang mga ganito, e, ye, ganon. Ituturo ko sa inyo sa next video ang mga ganon para makamove on na tayo at pupunta na tayo sa construction of sentences and also pupunta na sa tatalakayin natin. Pwede na ba tayo magtalakay doon ng mga konting vocabularies, mga ganon. Ito, vocabs tong mga to. Agi, yag, po, ganon. So, see you next videos. Tutun ko kayo. Once again, your constant name is here. Please like, follow, and share.